Ang sarap sa pakiramdam kung sa buhay ng isang tao ay may karamay ka, lalo na pagdating sa mga problema sa buhay. Bata pa lamang ito noong si Christian ay namulat na ito sa totoong realidad ng buhay. Matapos kasing naaksidente ang kanyang mga magulang, isang milagro ang naganap na siya lamang nabuhay sa loob ng sasakyan matapos malpok sa poste ang kanilang sasakyan. Kaya naman sa murang edad ni Christian, bagamat nangulila sa ama at ina, isa pa sa kanyang pinag-alala ngayon kung paano niya buhayin ang kanyang sarili sa murang edad. Mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa isa namang kwentong kapulutan ng aral. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Malaki ang pasalamat ni Christian dahil mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang ay hindi niya nakala na sagipin siya ng amo ng kanyang ama at dito niya makilala si Christine, ang anak ng taong sumagip sa kanya. Isa sa naging kondisyon ni Mr. Vince Madison para kay Christian, kailangan niya lang tumulong sa simpleng paraan, ang tumulong kapag may customer sa car wash dahil karamihan sa kanila ay abala sa kanilang negosyo at si Christian ang kanilang iniisip na makatuwang sa kanilang trabaho. Si Mr. Vince Madison na ang bahalang mapag-aral sa kanya mula elementarya hanggang kolehiyo bilang tulong na rin sa butihin nitong ama. Nang dumating itong si Christian sa pamilyang Madison, noong unay hindi ito nagsasalita. Dala na rin ng trauma dahil sa trahedyang naganap sa kanyang mga magulang. Ilang buwan din itong palaging tulala, ngunit dahil kay Ricky at Christine ay muling bumalik ang kanyang sigla. At hindi nagtagal ay napagsalita na ito hanggang tuluyan na itong nakamove on sa pangyayari. Naging malapit siya sa pamilyang Madison at sa paglipas ng mga araw ay tila parte na siya ng pamilya. Kapag walang pasok, siya nang naka-assign sa car wash bilang tulong na rin sa pamilya. Nasa high school na itong sina Christine at Christian, samantalang malapit namang magtapos sa kolehiyo itong si Ricky at magiging tagasunod sa negosyong pinundar ng pamilyang Madison, ang pagbebenta ng mga sasakyan. High school na sila noon, nagsimula nang na-develop itong si Christine kay Christian. Paano nga bang hindi mahuhulog ang loob nito? Siya kasi ang tagapagtanggol ng dalaga sa tuwing may nangbubuli sa kanya sa paaralan. Isa pa ay madalas silang magkasama sa lahat ng oras, mapapaaralan man o sa bahay, karamay sa lungkot at saya. Ngunit hindi alam ni Christian na tuwing may nagustuhan itong babae sa paaralan ay laging nagsiselos itong dalaga. Daig pa niya na parang sinasaksak ang kanyang puso, ngunit hindi pa rin nagbago ang paningin nito sa kanya. Lalo na noong panahon ng kanilang seniors night, si Christian ang naging escort nito na halos huminto ang kanyang pag-ikot ng mundo noong magtama ang kanilang mata. Gustong itigil ni Christine ang pag-ikot ng mundo sa mga sandaling iyon at buong gabi niya itong nakakasama. At bago matapos ang gabi, bago sila umuwi, dinala ni Christine ang lalaki sa park na malapit lang din sa campus. Nagtapat ito ng tunay na ramdaman para kay Christian. Christian, gusto mo bang pigilan itong nararamdaman ko sa iyo pero hindi ko magawa dahil nahihirapan lang ako. Christine, alam mo, gusto rin kita pero natatakot ako. Paano kung malaman ito ng daddy at mami mo? Christian, for the meantime, pwede naman nating ilihim ito sa kanila, hindi ba? Pero Christine, malaki ang utang na loob ko sa mga magulang mo at ayaw kong iyon na magiging dahilan para kamuhian nila ako. Christian, huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Christian, hindi nila ito malalaman. Nagpatuloy ang kanilang relasyon at nilihim ito sa pamilya. Ngunit makalipas lamang ilang buwan ay napilitan silang umamin nang nahalata ni Ricky ang namagitan sa kanilang dalawa. Napansin pala ni Ricky ang kakaibang pagkikitungo ng dalawa sa isa't isa. Labis ang pagkagalit ni Mr. Madison, hindi nila matanggap ang relasyon nilang dalawa. Bukod kasi sa bata pa lamang sila ay mapapaya sila sa ibang tao dahil sa bahay lamang sila ni Madison nakatira, itong si Christian, at hindi magandang tingnan. Kaya naman gumawa ng paraan itong si Mr. Madison para paglayuin ang dalawa. Wala rin naman silang nagawa kundi sumunod na lamang sa utos ng ama. Nakapagsanduan ng pamilya na ilipat ng tirahan ang lalaki. Ngunit masagit pa pala iyon sa kanilang inakala dahil nakapagdesisyon si Mr. Madison na ipadala ito sa ibang bansa upang doon mag-aral. Pumayag naman si Christian pansamantala para wala ng problema. Sinakripisyo niya ang kaligayahan nilang dalawa. Namuhay na mag-isa sa ibang bansa itong si Christian, kasabay ng pag-iwan niya sa dalaga, ngunit nangako itong babalikan niya pagdating ng tamang panahon. Ngunit 3 taon nang nakalipas, isang masamang balita ang nakarating kay Christine at iyon ang
nagpadurog sa kanyang damdamin. Nabalitaan kasi ng pamilya lalo na kay Christine na may girlfriend na ito si Christian sa ibang bansa at nagkaperso-peraso ang kanyang puso sa pangyayaring iyon. Lumipas ng mga taon, pinilit ni Christine na kalimutan ang pagmamahal na iyon bagamat sobrang sakit ito para sa kadalaga. Hating gabi na ngunit hindi pa rin siya makatulog. Hindi niya alam kung paano mag-move on sa lalaking iyon dahil pumasok pa rin sa kanyang isipan ang pangako nito sa kanya na balikan siya. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho itong si Christine, naligo muna ito sa swimming pool. Oo, matapos kasi nakapagtapos sa pag-aaral ay sinamahan niya ang kanyang kapatid para masapalago ang negosyong napundar ng pamilya. Ang sarap sa pakiramdam habang sumisisid sa ilalim ng pool, walang iniisip na problema at relax ang lahat para sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-ahon sa pool ay bigla siyang nagulat dahil hindi niya nakala na darating si Christian at ngayon nasa kanyang harapan ang isang preskong lalaki at hindi nawala ang pagwapo nito. "Good morning, Christine." Nakiting bati ni Christian sa dalaga. "O bakit ka nagulat? Nakatakot na ba ang mukha ko?" "Christian? Anong ginagawa mo dito?" "Ano ka ba, Christine? Kakarating ko lamang dito tapos ngayon, ganyan ang trato mo sa akin? Di mo ba ako na-miss?" "O siya nga pala, pinatawagan ng Mr. Madison dahil may meeting ang kumpanya at kailangan ka roon." "O sige na, mauna ka na lang. Susunod na lang ako." "Hindi pwede. Kailangan ka sa meeting." "Christian, pupunta ako doon sa kwarto ko para mabihis." "Kaya nga, abutin mo na ang kamay ko para naman makahon ka na dyan." Ngunit hindi siya agad-agad makaahon dahil nakasuot lamang siya ng two-piece at ayaw niya makita ni Christian ang kanyang katawan. "Mauna ka na nga, go." "O teka lang, tinataboy mo ba ako?" "Hindi naman sa ganun pero mauna ka na please." "Christine, please, mahon ka na." Habang nagkatinginan ang dalawa, hindi malaman ni Christine, parang may bubulong sa kanya na umahon na lamang. "Sige na, aahon na ako. Pakiabot na ng tuwalya ko." Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata sabay alalay nito sa kanyang bewang. Natulala ang binata na makita ang suot ni Christine, halos hindi ito kumukurap habang matagal na nakatitig kay Christine. "Pakiabot nga ng tuwalya ko." Yes. I'm sorry Christine ha. Hindi ko naman kasi akalain na ganito ang suot mo eh. It's okay." Binalot ng binata ng tuwalya ang katawan ng dalaga. Halos napalunok ito si Christine nang mas lalong magkalapit ang kanilang mukha nilang dalawa. Kulang na lamang ay halikan siya nito. Pakiramdam ni Christine ay tila nabalot ng kulay rosas ang paligid na tanging silang dalawa lamang ang nasa loob dito. Pakiramdam ni Christine ay tila nabalot ng kulay rosas ang paligid na tanging silang dalawa lamang ni Christian. Sumagay sa isipan ng dalaga na baka ito ng dahilan ni Christian para muling mahulog ang loob niya. Kaya naman agad siyang umalis sa lugar para lumayo sa lalaki. "Ayos ka lang ba Christine?" "Oo, ayos lang ako. Salamat sa tulong mo ha." Gustong sabihin ni Christine na namimiss niya ang lalaki pero natatakot itong sabihin ang kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang may girlfriend na ito. Nagtungo na nga ang lahat sa opisina at kailangan nilang pag-usapan ang pagdating ng maraming supply ng sasakyan galing sa ibang bansa. Nagsimulang magsalita itong si Mr. Madison. "Kaya ako napatawag ng meeting sa pamilya dahil gusto kong ipaalam sa lahat na nakuha ni Christian ang loob ng mga supplier at nakuha natin ang mababang presyo ng mga sasakyan. Maraming salamat Christian. Hindi ako nagkamali na ipadala kita sa ibang bansa para doon mag-aral." "Oo, nagpasalamat din ako kay Mr. Smith, the father of my fiancée Jennifer. Siya ang naging tulay para makahanap ako ng connection parating sa mga murang sasakyan. Kung ganun Christian, we must celebrate this victory." Saad naman itong si Mr. Madison. Habang lahat ay nakikinig lamang sa kanilang pinag-usapan, "Christian, bakit hindi mo kasama si Jennifer para naman makilala namin?" "I'm sorry pero she passed away 2 months ago. Kaya hindi siya nakasama ngayon." "Sorry Christian for what happened. It's okay. Ganon talaga ang buhay natin eh. May mawawala at may darating din." Nakatitig itong si Christine sa mata ng binata. Hindi niya alam na may matindi pala itong pinagdaanan at sinarili lamang niya iyon. Nawa siya sa lalaki. Gusto man niyang makiramay dito ngunit hindi niya alam kung paano ito simulan. Anyway, we close the deal and anytime darating na ito sa shipment natin. "Okay, maraming salamat Christian ha. Malaki ang naiambag mo sa kumpanya namin.
sa Madison Corporation. Anong balak mo ngayon? Sa ngayon, I need a break. Kailangan ko munang magpahinga ng ilang linggo bago ako muling bumalik sa States. Kung ganun, Christian, sa bahay ka na magpalipas ng linggo. Namiss ka na namin eh, lalo na sa mga anak ko. About what happened long time ago, we can talk this about later. Tingnan mo, kung hindi ko yung ginawa sa'yo, hindi mo mapatunayan sa sarili mo na kaya palang lumaban sa buhay. Pumayag naman ang binata sa alok ng Mr. Madison na doon ito tumira sa dati niyang kwarto. Isang umaga noon habang nagsasalo ang pamilya sa hapagkainan, biglang sumingit itong si Ricky tungkol sa kanyang kapatid. So ikaw, Christine, kailan mo ba papakilala sa amin ng meant to be mo? Kuya naman, hindi ko pa nga niisip ang ganyang mga bagay. Kuya, kailangan nating tuunan ng pansin ang ating negosyo. Basta kapatid, kapag may naliligaw sa'yo at nagustuhan mo ito, sabihin mo sa amin ni Christian para naman makilatis namin ito kung karapat-dapat ba ito sa'yo. Naku kuya, huwag ka na umasa kasi wala naman ako nagustuhan eh. Paano naman kung nasa tabi mo lamang iyon? Baka naman kasi hindi ka ba nakamove on sa nakaraan? Kuya, huwag mong ipalala sa akin yon, nakalipas na yun eh. It's past. Siya nga pala, Ricky, Christine. Alis mo na kami ng mami nyo. May kailangan lang kaming asikasuhin at ibibili namin sa inyo pamahala sa kumpanya. Pero daddy, huwag kayong mag-alala dahil narito naman si Christian. Makasama nyo sa ilang linggo dito. Tawagan nyo lamang ako kapag dumating na ang shipment natin na hinihintay natin. Tuloy na ngang umalis sa ibang bansa ang mag-asawang Madison. Samantalang silang tatlo lang naman ang naiwan sa bahay kasama ng dalawang katulong. Ngunit wala pa rin kibo itong si Christine sa tuwing nagharap silang dalawa. Kinabukasan maagang umalis itong si Ricky patungong kumpanya dahil sa araw ding iyon ay darating na rin ang order nila mula sa ibang bansa. Christine, Christian, mauna na ako. Sumunod na lamang kayong dalawa. Sige kuya, maya-maya din ay susunod na rin kami dalawa. Samantalang nakita naman ang dalaga na nakaupo itong si Christian sa may terrace. Nahalata ng dalaga na tila malungkot pa rin itong si Christian marahil sa pagkawala ng kanyang nobya. Gusto niyang lapitan ng lalaki upang damayan ngunit natatakot siyang baka siya naman ang muling mahulog ang kanyang loob dito. Christian, alam kong wala akong karapatan para mangimasok sa buhay mo. Pero tama nga ang sabi nila, kapag may mawawala sa buhay, may kusang darating din. Hindi man sa ngayon pero malay natin, baka one of these days ay magparamdam siya sa'yo. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Iyak ko nga kahit sobrang sakit ng aking naramdaman noon pero pinilit ko pa rin mahilom ang sugat ko. Maghintay na lamang ako ng taong karapat-dapat sa akin. Muli kayang magkalapit ang damdamin nila Christine at Christian. Ngunit paano kung malaman ulit ito ni Mr. Madison, ano kaya ang magiging bunga sa kanilang pagtatagpo? Christian, maraming salamat dahil malaki ang nagawa mong tulong sa Madison's company. Ano ka ba, Christine? Hindi naman kayo iba sa akin eh. Malaking utang na loob ko kay Mr. Madison kaya tutulong ako sa hanggat makakaya ko. Maya-maya pa ay tumawag itong si Ricky mula sa opisina. Hello? Kuya, bakit ka napatawag kuya? Christine, pakisabi naman kay Christian na dumating na sa warehouse ang mga bagong shipment natin na sasakyan. Sumunod kayo dito ha? Sige kuya, sasabihin ko sa kanya mamaya. Siya nga pala, Christian. Pinapasabi ni Kuya Ricky na dumating na ang shipment. Kailangan natin pumunta doon. Ganun ba? Sige, tara na. Mr. Shin, maraming salamat dahil hindi niyo kami binigon sa shipment namin na ito. Alam mo Mr. Ricky Madison, kung hindi dahil kay Christian ay hindi natin mapagkasunduan ito na deal na ito. Mr. Chin, mabuti naman at narito na kayo. Christian, siyempre naman. Malakas ka kay Mr. Smith eh, kaya binigay ko sa iyo ang magandang kalidad ng mga sasakyan. Maraming salamat Mr. Chin. Sa ulitin. Walang problema Christian. Siya ka pala. Kailan balik mo sa States? Siguro sa sunod na linggo pa Mr. Chin. Hello Dad, good news. Dumating na mga sasakyan. And take note, maraming gustong bumili ng sasakyan dito Dad. Good to hear that Ricky. So, kailangan nyo palang mag-celebrate kahit wala kami dyan ng mami mo. Habang na rin pa si Christian. Pero Dad, paano kung bumalik si Christian sa ibang bansa? Ricky,
Ano ba ibig mong sabihin? My point is, huwag na natin siyang pabalikin sa States. Itong si Christian, malaki ang pakinabang natin sa kanya. Dad, gusto kong bigyan natin siya ng posisyon dito sa kumpanya para naman hindi na siya makalis dito. Gumawa tayo ng paraan para dumito na siya. Hindi ba may gusto naman siya sa kapatid ko? Dad, bakit hindi tayo nalang gumawa ng paraan para naman magkabalikan silang dalawa? Ricky, hindi ko alam kung may naramdaman si Christian sa kanya. Alam naman natin di ba na tayo ang may pakana noon para sila magkalayo? Dad, sayang naman po ang pagkakataon na ito. Kapag bumalik si Christian sa ibang bansa, paano kapag may ibang kumpanya na gustong gumawa sa kanya? Malaki po ang mawala sa atin kapag nangyari yun. Ricky, hindi ko naman gusto na may masamang mangyari sa kumpanya natin. Since na ikaw naman ang nariyan, gumawa ka ng paraan para muling magkagusto itong si Christian, si Christine. Salamat, Dad. Ako nagagawa ng paraan dito. Dahil sa naging successful ang unang shipment, mas nasundan pa ito ng maraming beses. Kaya naman nakapag-decision itong si Ricky na kailangan niya mag-celebrate sa isang special na venue at maghanap ito sa may 10 palapag na gusali. Sinadya na ito ni Ricky dahil may plano siya para muling magkabalikan itong si Christian at ng kanyang kapatid. Maganap ang naturang celebration Sabado ng gabi dahil kinabukasan ay day off naman nila sa kumpanya. Habang nasa loob ito ng elevator ang dalawa patungo sa naturang venue, hindi nila inasahan na bigla na lamang nawala ng kuryente at na-stuck sila sa loob ng elevator. Christian, natatakot ako. Baka hindi na tayo makalabas dito. Christine, hindi ka pa nagbabago ano? Matatakotin ka pa rin sa dilim. Naalala ko tuloy noong panahon na bata pa lamang tayo lagi kang nakarikit sa akin sa tuwing natakot ka. Christian, hindi ko naman alam na magkakaaberya ang elevator na ito. Dapat pala sumabay na ako kay Kuya kanina. Pero Christine, alam mo, ang sarap isipin, ang sarap balikan ng mga bagay na nagpapasa sa akin noon. Christian, honestly, gusto ko lang sana kitang tanungin. Kumusta na yung pakiramdam mo? Lalo na ngayon, sa pagkawala ng minamahal mo. Ang totoo, masakit talaga Christine. Pero mabuti na lang at noong nakita kita parang naibsan ang sakit na ramdaman ko. Christian, ano kayang nangyari? Paano kung pinaglaban natin noon ang pagmamahalan natin? Maging tayo kaya? Hindi ko lang alam Christine. Basta ang masasabi ko lamang sa'yo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko ang dating babaeng nagpaibig sa akin. Pero alam ko namang hindi na muling mangyayari iyon eh. Habang nagkausap ang dalawa sa loob ng elevator ay biglang nagkapalagayang loob ang dalawa. Alam mo Christian, galit na galit ako sa iyo noon dahil hindi ba nangako sa akin na babalikan mo ako pero ilang taon na ang nakalipas, walang Christian ang dumating. Nalaman ko pa na may ibang babae ka na pala. Kaya mula noon, hindi na kita gusto makita pa. Christian, paano kung isang araw uli nating magustuhan ng isa't isa? May pagkakataon pa kaya? Alam mo Christine, malaki ka na ngayon. Meron ka na sariling pag-iisip. Alam mo ang dapat at hindi dapat gawin. Sa halos 3 oras na nakastuck sila sa loob ng elevator, ilang saglit pa ay bumukas ang ilaw at agad gumalaw ang elevator. Hay, sa wakas, mabuti naman at bumalik na sa dati. Laking gulat ni Christian dahil pagbukas ng ilaw ay napatahimik ito sa gandahang taglay ng dalaga. Christine, wala ka pa rin talagang pinagbago. Isa ka pa rin ubod ng ganda. Baka muli ako mahulog sa'yo niyan. Subukan mo. Baka bigla ka niyang tanggapin sa buhay niya. Totoo ba yung narinig ko? Maya-maya lamang ay bumukas ng pinto. Kuya, kanina pa ba kayo rito?
Oo, Christine. Hinihintay talaga namin ang pagbukas ng pinto. Ano? Ayos lang ba kayong dalawa? Ayos lang po kami, kuya. So tara, let's enjoy the night. Pero kuya, alam ba ito ni na mami at daddy? Yes, Christine. I already asked them na pumayag naman sila. So, both of you, let's enjoy the rest of the night. Nagsimula na ang kanilang party. Dinaluhan ito ng mga ilang empleyado. Nasa sanggilid itong si Christian habang nakainom ng wine. Lumapit sa kanya itong si Ricky. Christian, what's wrong with you? Is there any problem? Wala naman, Ricky. May iniisip lamang ako. Ano? Tungkol ba ito sa namyapa mong kasintahan? Hindi, Ricky. But it's about my past. Christian, sabi mo lang sa akin baka makatulong ako sa'yo. Alam mo, Ricky, hindi ko dapat sabihin ito sa'yo kasi you're the one of the person who against me when talking about Christine. Ano ibig mong sabihin, Christian? Ricky, kahit lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin mabubura sa isip at damdamin ko itong si Christine dahil may naramdaman ako sa kanya. But it's wrong. I need to go back to States. Wala naman akong mapapala dito pero huwag kayong mag-alala dahil yung tungkol sa pinag-usapan natin, walang problema. Still ko pa rin na kayo ang priority sa akin. Christian, yan ba ang sumasagabal sa'yo ngayon? Gaano mo ba kamahal ang kapatid ko? Look, I don't have any choice when both of you have feelings together. But, let me tell you this. Oo, pumapayag na kami ni Daddy na nag-usapan namin dalawa itong nakaraan. Isa pa, napatunayan mo na sa amin na karapat-dapat ka sa kapatid ko. Christian, alam ko rin naman na mahal ka pa ng kapatid ko. Kaya the time is yours. Ricky, are you sure about this? Yes, Christian. Ikaw na bahala kung paano mo dumiskarte ang kapatid ko. Kung paano mo siya mapapasagot. Salamat, Ricky. No, Christian. Kami ang dapat mong pasalamat sa iyo dahil kami ang pinili mo na maging kabilang sa malaking negosyo na ito. Ricky, maswerte lang din ako kasi may nakilala ako sa ibang bansa, si Mr. Smith. Dahil pinag-aral ako ni Mr. Madison sa ibang bansa. Kung hindi dahil sa inyo, we don't have this. Kaya nga, Christian, nagkamali kami noon ni Daddy. Inisip kasi namin noon na ang kalagayan ng kumpanya kapag nabaltaan ng ibang tao ang relasyon yung dalawa. Pero nagkamali kami. Ikaw nang bahalang dumiskarte sa kanya, Christian, sa kapatid ko. Ilang araw na ang lumipas matapos ng usapang iyon ay nagkaroon din ng pagkataon itong si Christian para seryosohing kausapin ang dalaga. Christine, alam mo, kahit ilang taon man ako nakatira sa ibang bansa, nagkaroon man ako ng ibang girlfriend noon pero sa huli, eto pa rin ako. Bagsak sa'yo. Nahulog pa ng loob ko sa'yo. Ewan ko ba kung bakit ganun sa'yo? Alam mo, Christian, hindi na dapat kita kinausap pero dahil sa tuwing nakikita kita, kahit nasasaktan ako, parang may kulang. Christine, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nakausap ko na si Ricky at wala na silang pagtutol dito kung sakaling maging tayo ulit. Oo, Christian. Ang totoo, gusto naman kita Kaya, pumapayag ako. Tayong dalawa ang may pagkukulang. Christian, kaya we need to work it again. Labis ang sayang naramdaman ni Christian dahil hindi niya inakala na abot pa sa ganito ang lahat. Pinagtapat na nga ng dalawa ang tunay na nilalaman ng kanilang damdamin. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa, pinagtapat nila ito kay Mr. Madison kahit na nasa ibang bansa ang mga ito. Hello, Dad. May sasabihin sana ako sa inyo ni Mami. Sana hindi kayo mabibigla. Christine, tungkol saan naman na yun? Dad, noon pa man, hindi nagbago ang pagtingin ko para kay Christian. Mahal ko pa rin siya. Sana, Dad,
sa pagkakataong ito, pagbibigyan niyo kami. Christine, you know what? Ginawa kong lahat noon para sa'yo. Ginawa kong lahat para mapabuti ka at ngayon, it's working. Sige, hindi na kami tututol pa sa iyong dalawa. Total naman, napatunayan na rin sa akin ni Christian ang lahat. Kung ano ang magpapasaya sa'yo, anak, sige lang. Talaga, Dad? Napumayag na kayo ni Mami? Maraming salamat, Dad. Siya nga pala, kailan ang balik niyo dito sa bansa? Christine, marahil sa sunod na mga linggo, babalik na kami dyan. Sige, Dad. Lagi kayong mag-iingat dyan, ha? Sa araw ding iyon ay ibinilita ni Christine sa binata ang naging desisyon ng mga magulang nito. Kaya naman, hindi na nagsayang pa ng panahon ang binata ay niligawan niya ang dalaga at tuloy na silang naging magkasintahan. Buwan na nakalipas, nagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawa at mas naging maunlad pa ang kanilang negosyo. Christian, saan ba bahanto ang iyong relasyon ni Christine? Bakit hindi na lamang kayo magpakasal? Total naman ay mahal mo siya at mahal ka rin anak ko. Dad, Mom, hindi ba parang masyado naman yatang maaga para sa ganyang mga bagay? Christine, hindi na natin kailangan pang patagalin ito. At tuloy na nga silang ikinasal. Isang napagandang alaala ito para sa dalawang taong nag-ibigan. Kahit na sa kabila ng napakaraming pagsubok, hindi nawalan ng pag-asa ang dalawa na sila pa rin ang magkatuluyan sa huli. Mga kaibigan, sana po ay naibigan ninyo ang ating munting kwento. Maraming salamat po at paalam.